based on true story. Itago niyo na lang po ako sa ngalan na Jessa. Naalala ko po nung bata pa ako, maraming nakakatakot na pangyayari sa isang bahay namin. Hindi na kami nakatira doon, lumipat na kami ng bahay. Pero sa pagkaalala ko, maraming sabi-sabi at mga nangyari mismo sa bahay namin. 3 lang po ang sasabihin ko. Una, ang katok. Kada 3:00 ng madaling araw, aalis na si Mama at Papa para sa trabaho nila. So kami na lang sa ate ko ang maiiwan. Naalala ko na saktong pag-alis talaga ng motorsiklo ni Papa na angkas si Mama ay may kakatok sa pintuan namin. At first, akala ko, guni-guni ko lang at hindi rin naririnig ni ate. Pero nung umaga na, nagtanong si ate sa akin kung narinig ko ba daw yung katok sa pintuan. Ang sabi ko naman ay opo. Hindi na siya nagkwento pa sa topic na yon. Basta sinabi niya na hindi daw namin yun papansinin. Kada gabi po yun nangyayari basta wala si Mama at Papa. Minsan po, hindi po ako nakakatulog sa takot. Minsan, nakakatulog. Ako kasi, hindi ko talaga pinapansin. Ang nakakatakot pa yung katok niya parang slow, hindi nagmamadali. Lumipas ang buwan at nagbago ang schedule ni Papa si Mama din, kaya wala nang kumakatok. Sinabihan namin si Mama at Papa noon, pero sabi lang nila ay huwag pansinin. Pangalawa, ang sit-sit. May lakad kami noon ni Mama at si ate ang naiwan. Si Papa din kasi may trabaho that time. Hindi muna nagtrabaho si Mama kasi mga 3 araw yung pupuntahan namin. Pupunta kasi kami sa kamag-anak niya at sa ibang city yon. That time, gabi pa rin ang trabaho ni Papa kaya naiiwan si ate sa gabi. Pag-uwi namin nagkwento agad si ate kay Mama na kada gabi daw pag wala si Papa at manunood siya ng TV. May sumisit-sit daw, hindi niya lang pinapansin. Nagkwento na rin si Mama na pag hindi daw siya papasok sa trabaho, siya daw ang magsasara sa pinto pag aalis na si Papa. Minsan, nakakalimutan niya na patayin ang ilaw sa kusina. At dahil doon, akala nung sumisit-sit na may tao sa kusina, kaya sisit-sit siya. Naririnig ni Mama kahit nasa kwarto siya. Iisa lang po ang kwarto namin, kaya ang gagawin niya ay gagapang siya papunta sa kusina para patayin ang ilaw. Kapag pinatay niya na ang ilaw, nawawala na rin ang sumisit-sit. Hindi ako naniwala sa sinasabi nila noon kasi bata pa ako. Pero isang araw, si Mama ay nasa trabaho at si Papa naman ay rest day niya. Kada tanghali ay matutulog kami. Hindi ako makatulog, tapos si ate naman ay palaging pupunta ng CR. Tulog na si Papa ng mga oras na yon. Si ate nag-CR na naman. Tinatry ko na matulog pero hindi talaga ako makatulog. Then, may narinig akong sit-sit. Akala ko si ate tinatakot lang ako para matulog. Pero pagbalik ni ate galing CR, sabi niya, hindi daw siya yun. Minutes later, nakatulog na si ate. Habang ako ay gising pa rin, doon ko napatunayan na hindi si ate ang sumisit-sit dahil may sumitsit ulit. Sinilip ko si ate at nakita ko na tulog siya. Nakasarado ang bibig. Habang patuloy pa rin ang sit-sit. Unti-unti na kong nilalamon ng takot ko dahil doon ay tinulak ko na talaga ang sarili kong matulog. Pangatlo, ang panaginip. Kwento to ni ate sa amin, palagi niya itong sinasabi. One time daw na naginip daw siya na nasa kwarto daw siya natutulog. And in real life, ang pwesto niya habang tulog siya ay yung nakatapat siya sa bintana. Tas yung bintana namin noon ay kahoy
Then sa panaginip niya, ganun din ang pwesto niya sa tapat ng bintana. Sa panaginip niya, nagising daw siya at nakakita siya ng matandang babae na nakataas ang buhok. Nakatingin daw ito sa kanya at pinasok ang ulo niya sa bintana at ngumisi. Akala ni ate panaginip lang yon o di kaya ay bangungot. Pero nung umaga, na yung kapitbahay namin na nasa late 40s na nagsabi kay mama na, "Uy Len, kagabi may matandang babae na nakataas ang buhok. Tumingin sa bintana nyo, tas tinitignan bahay nyo." Natakot si ate sa sinabi ng kapitbahay namin. Naging totoo ang panaginip niya. Ang pinagkaiba lang, sa panaginip niya siya ang tiningnan, pero sa totoong buhay, ang bahay pala namin ang tinitingnan niya.